Yon. So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong bagong statement ni Sal Panelo. Nakilala naman talaga natin na isang DDS. So, dati po siyang appointee ni Digong, naging legal counsel at naging spokesperson nga nung si Duterte pa yung presidente. So, nakakatuwa nga po dito, no? Kinontra ngayon ni Sal Panelo yung sinabi dati ni Digong na si Marcos po ay isang weak leader. At ang nakakatuwa rin dito, ang sabi pa ni Panelo na itong si Marcos pala mahusay. Sa hindi lang po nakakaalala, no? Remind ko lang po sa inyo na nangyari ito noong 2021, noong eleksyon. So sabi ni Digong dito, no? Duterte rejects alliance with Lakas because Marcos is a weak leader. Ganyan po talaga kabobo tong mga DDS, mga kababayan. Kasi, nung sinabi po ni Duterte na si Marcos po ay weak leader, lahat po sila naniwala. Kahit wala naman pong pinakitang ebidensya o kaya example kung bakit weak leader nga si Marcos. Di ba kasi pag sinabi mo kasing weak leader, dapat meron kang dahilan kung ba't mo sinabing weak leader. Para pag sinabi mong masama ugali ni Duterte, meron tayong dahilan kung bakit natin sinabi yun. Di ba, naalala ko pa nga nito laging binabanggit ng mga DDS noon, weak yan. Ngayon, bakit ngayon hindi nyo na mabanggit na weak si Presidente Bongbong Marcos? Kasi alam nyo hindi totoo yun. Dati, lakas ng loob nila, no, ng mga Duterte supporter. Weak yan. Ngayon, hindi na nila mabanggit. So, ito po kasi nangyari po kasi ito nung tinanong si Digong, kasi si Digong pa presidente nito na magkakaroon ba ng alyansa yung PDP laban at saka yung si Marcos, yung Partido Federal na Pilipinas. So sabi dito ni Duterte, no, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe dyan. He's really a weak leader. Totoo yan. Hindi ako naninira ng tao kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk, he can deliver English, articulate, nag-aral kasi kung saan-saan, pero kung sasabihin mo may crisis, ganon, he's a weak leader. May bagahe siya. Okay. So ngayon, ang dahilan pala ni Duterte dito, kasi only son. Napaka-stereotype naman ni Digong dito. Porket only son, no, spoiled brat na kaagad. Ganun ba yon? So, para mas maganda, ito yung ito yung sinabi ni Digong na kinontra naman po ngayon ito ni Sal Panelo. Ito, panoorin nyo to, no? Di tayo parang lang remind lang tayo, para kompleto yung topic natin. Sabi niya dito. Between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ito si Bong, naghanap ako ng tao na honest at trabahante talaga. Alam niyo, nakakapagtaka dito noong mga panahon na to, bakit hindi binanggit ni Duterte, ni Digong, na si Marcos addict? Ito na yung pagkakataon niya noon nasiraan si Marcos noon nung panahon na to Di ba? Sabihin lang ni Digong dati na addict si Marcos, maraming maniniwala pero nung naging presidente na nga po si PBBM, and then sinagasaan po ni Presidente Bongbong Marcos yung mga illegal na gawain ni Digong dati, doon na po nauso yung droga-droga. Di ba? So doon pa lang, makikita na po natin hindi weak leader si PBBM kasi sinagasaan niya po yung mga illegal na gawain ni Digong. And by the way, ito yung pinaka-statement ngayon ni Sal Panelo. Ito, panoorin nyo ito Ito. Estimating this president.
They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and and through to The Hague, Mr. Duterte, the former president. And he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instructions. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. Oh, magaling daw. Magaling daw. Sabi ng San DDS. Oh, well, mga kababayan, no. Actually, no, si Sal Panelo lang po talaga yung medyo matino-tino ng konti, Hindi ko sinabing matino, Matino-tino ng konti sa mga kritik ni Digong. Kasi tingnan ninyo, isa po sa mga binabatong issue kay Presidente Bongbong Marcos, yung droga-droga. Addict daw, bangag daw. Pero wala namang ebidensya. At saka yung pulburon video. Pero ito si Sal Panelo, hindi niya sinakyan yan. Di ba? Hindi po sinakyan ni Sal... Maghanap pa yun ng statement ni Sal Panelo. Na sinakyan niya yung droga-droga na yan ni Marcos, wala. Di ba? Ang nakikita po nating minsan kritik nga po ni Sal Panelo, mas magaling daw si Digong kay PBBM. Ganyan lang lagi yung niya narrative niya Well, para sa akin, mas okay na yun kaysa droga-droga. O, di ba? At least yun, sarili niyang opinion yun. Walang halong paninira, sarili niyang paniniwala yun. O, hindi tulad ng droga-droga. Droga-droga, no? So, parang ito, no? Actually, may mga binabanggit pa yun sa Sal Panelo na natuwa ko, Wait lang, pakita ko to sa inyo, no? So, ito nung election ito, Ito. Yan. Wait, tanggalin natin. Parang bangkay na si Panelo, ang mukha niya. So ito, naalala ko to, sinabi ni Panelo to, na tinawag niyang bobo yung mga DDS. Politely, in the polite way. So sabi ni Panelo to, nung May 21 ito, pagkatapos na ng eleksyon, sabi niya, alam mo yung Duterte country, talagang maraming blindly. O, di ba? Marami dong bulag sa mga Duterte fanatics. Sabi ni Panelo yan, I am sorry to say, talagang bumoto dun sa 10. So ito yung Duterte. Pero pagdating dun sa iba na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. O, diba? Ito po yung pinaka-polite way para sabihin ng mga bobo ang mga DDS, ng mga bobo po itong mga taga-suporta ni Digong. Kasi diba, alam naman po natin So alam naman po natin na hindi ito inasahan ng mga DDS na hindi lahat makakapasok doon sa 10 sa Duterte. So sabi ni Panelo, doon sa mga blindly na kabataan ng mga DDS, iboboto yung Duterte. Pero sa mga nakapag-aral, sa mga edukado, hindi iboboto yung mga Duterte. O di ba? Di ko alam kasi baka umaasa siguro si Panelo na baka kasama siya dapat doon sa lineup. Pero nabanggit niya yun At totoo yun. Totoo yun. So ngayon, ito pa yung yung nakakatawang statement ni Panelo ngayon. Nung yung sinabi niya nga po kay Harry Roque. Ito nung isang araw lang ata niya to sinabi, no? Ito, panoorin natin to, Ano ba yun? Ito. Sa reaction mo sa Interpol Red Notice for Harry Roque, ay wala, pabayaan mo siya makulong. Ay wala. Di ba? Wala, pabayaan mo siya makulong. Well, kasi, kung pagbabasehan po natin yung mga ibang statement nga po ni Sal Panelo, mukhang naniniwala po talaga siya na konektado talagang si Harry Roque dito nga po sa Pogo. Di ba? So yun lang mga babae. So kayo po, actually kasi, ako po'y natuwa lang dito po sa statement ni Sal Panelo na at least si Sal Panelo, marunong mag-appreciate. Hindi bulag. Hindi niya sinakyan yung mga paninirang puri kay Presidente Bongbong Marcos na which is kritiko siya. Di ba sinasabi naman po natin, di ba? Okay lang maging kritik ni PBBM. Okay lang po yun. Di ba? Basta kung ito ay base sa paniniwala, prinsipyo, at saka politika mo yan. Natural po yun. Pero yung mga bangag-bangag, di ba? Yung mga orgy-orgy daw sa Malacanang na sinasabi ni Kibuloy, ay iba yun.
Paninira yun. Hindi yun pag-criticize. Di ba? So, para sa Harry Roque, ganun din. Di ba? Puro druga-druga. So, yun mga babayan, no? Ano masabi nyo nga po dito? Binanggit nga po ni Sal Panelo, na ako hindi ko talaga na-expect, ha? Kayo ba, na-expect nyo ba yun? Nasasabihin ni Sal Panelo yun na si Presidente ay hindi pala weak leader. Meron siya political will at magaling siya. Di ba? Unexpected kasi para sa akin yun. So yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, at di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.